topic natin ngayon ay pagpuna sa asal ng bata kahit kasisimula pa lang ng pasukan. Pasukan ng public school noong August 5. Yung iba pong nasalanta ng bagyo, hindi pa po nagbubukas. Pero ang nakukuha po naming mga messages ay kakaumpisa lang ng eskwela, unang araw ng pasukan, abay kinakausap na sila ng guro ng kanilang mga anak at sinasabing, "Nanay, pagkakulit-kulit or hindi namin mapaupo ang iyong anak, ano bang gagawin namin?" So ngayong nagsisimula na ang pagbabalik ng mga bata sa paaralan, sila ay malayang makipagkilala at makipagkaibigan sa mga kapwa nila bata. Dahil sa murang kaisipan, marahil nagiging masyadong aktibo ang mga bata dahil sa kanilang pagkasabik sa mga bagong kalaro o bagong kaibigan. Tama naman yun, na maaari ring makaimpluwensya sa pag-uugali at pagkilos ng isa't isa. Pero paano nga ba? Paano nga ba dapat i-handle ng mga guro ito? Tama bang i-call agad ang atensyon ng mga bata o ipatawag ang mga magulang? O dapat munang unawain ang sitwasyon ng bata upang maitama at maituwid, lalo't kaya sa mga na nga sila'y nasa paaralan ay para matuto hindi lang ng mga dagdag kaalaman kundi maging ang mga kagandahang asal. Alam niyo po, ang unang araw ng pasukan magulo po talaga yan. Unang-una. Napag-usapan natin to ng separation anxiety, hindi ba? Bago ang lugar, bago ang mga tao, pagkadami-daming bata. So yan ang pag-uusapan natin ngayong Sabado ng hapon sa ating safe space. So napag-usapan na natin dati ang separation anxiety. Ito naman Teacher Tina, may diferensya ba yung anak ko dahil hindi sila mapaupo ng teacher? So ano-ano ang mga nakakapag-impluwensya sa paghubog ng mga asal ng mga bata pagdating nila sa school? Muna, kung bata pa ang inyong anak at napakadami nila sa classroom, hindi mo talaga yan napapaupo. Hindi rin ibig sabihin na yung mga nakaupo, hindi nagkaka-anxiety, tahimik lang po sila. Nag-o-obey lang po sila. Pero hindi ibig sabihin that they don't feel anxiety. Pero pagtuunan po natin ng pansin yung mga asal ng mga batang hindi mapaupo or inattentive or short attention span. Ano nga ba ang gagawin ng mga guru doon? Muna, pag may magulang na nagsabi sa akin yan, ang una kong tanong, ilang taon ang bata, ilan sila sa klase, at ano ang classroom management na ginagawa ng teacher. Dahil po kaming mga teacher, dapat po train po kami na mag-manage ng isang classroom, X number of students with the same age. Ano po ang ginagawa? Dapat, first week of class, handa sila na merong hindi uupo, hindi makikinig, dahil first day pa lang ng klase. Hindi naman automatic yan na malalaman na nila kagad yung routines. Kaya gumagawa sila ng routine or schedule every day para mapanatag yung mga loob ng mga bata. So, hindi ibig sabihin na pag hindi nyo napaupo ay masama ang ugali ng anak ninyo. Ibig lang pong sabihin yan ay ano ang mga kailangan nating gawin para mapaupo natin siya. So ano mga dapat gawin? Unang-una, ang dapat gawin ng teacher ay planuhin niya ang layout ng classroom. Kung mga bata po yan, kagaya ng kinder to grade 2, subukan po natin na kung marami po sila sa klase, ipaghiwa-hiwalay natin ang mga lamesa para small group activity sila, hindi isang malaking grupo na nakatingin lang sa teacher. Si teacher dapat pumipili ng activity para makuha niya ang atensyon ng mga bata dahil kung ikaw ba naman, 5 years old, matutuwa ka ba naman na ang unang activity pagpasok mo bilang kinder student, nagsusulat ka na kaagad ng pangalan. Siyempre, kailangan muna nating laruin, idaan natin sa laro ang pag-engganyo sa bata na gumawa ng activity, saka natin isisingit yung mga kailangan nilang isulat. Pangatlo, kung gusto niyo yung sumulat ang inyong mga anak, pinag-drawing nyo na ba sila? Pinaglaro nyo na ba sila with blocks? Pinaglaro nyo na ba with clay? Pinag-arts and crafts nyo na ba? Marunong ba silang gumupit gamit ang gunting? Kung hindi nila pa kaya yung mga yan, naku, mahirap po talagang pagsulatin nyo ng isang pangungusap ang ating mga anak. So kung hindi nila kaya, anong gagawin nila? Tatayo sila at tatakbo sila around the classroom. Ano pa? Pagurin nyo yan.
Ang unang-unang gagawin, physical activity. Kaya 'di ba, pakikita nyo pag flag ceremony sa classroom, nag-exercise muna yung mga bata. Tama po 'yun. Kasi po nire-release nila yung energy. Pag hindi nila nirelease ang energy na 'yan, yun po yung inattentive sa kanila sa loob ng classroom. Kaya po sila bouncing off the wall sa classroom dahil hindi nyo na-release yung energy na yan. So, exercise kung may time bago pumasok. I-release nyo yung gulong yan. Okay? Ano ang dapat sasabihin sa magulang kapag hindi na paupo? Aba, alam nyo mga guro, kawawa naman din po yung mga magulang. Pag kinakausap po natin na medyo hindi po napapaupo ang kanilang mga anak, gawan din natin ng mga rekomendasyon kung ano mga pwede nilang gawin sa bahay. Yun po ang hinihintay nila, mga suggestions po ninyo dahil kayo po yung teacher. Sasabihin nyo, nanay, masyado po yata, nagagadget po ba siya sa bahay? Sasabihin ni nanay, opo teacher. O sige, nakita na naman natin na inattentive siya, medyo bawas-bawasan natin or tanggalin na natin kaagad. Mahirap yon lalo na pag nabigyan na ng gadget. Pero nakaka-improve po yan ng attention. Isa pang tanong, enough ba yung tulog nung gabi? Nakakain ba ng almusal? Pagdating po natin sa bahay, ano po ang una nating ginagawa? Bigyan po natin ng mga 2 linggo pa of observation. Huwag naman po sana na sa unang araw ng klase or sa unang linggo ng klase, na-judge na natin yung bata or na-label na natin na masama ang asal, nagmi-misbehave. When in fact, hindi pa naman natin nagagawa ng paraan para makuha ang atensyon ng mga estudyante natin. Kung sakaling makakita ng maling asal, ano kaya ang mainam na paraan para ito ay punahin? Okay, so partner po ang teacher sa magulang. At ang mga magulang, dapat yun din ang tingin ninyo sa teacher na partners po kayo. Ano po ang gagawin natin, teacher? Anong gagawin nyo sa school? Nanay, ito ang gagawin namin sa school, ha? Tapos sa bahay, ito naman ang gagawin ninyo. Tapos pareho tayo ng goal para po humaba ang kanyang attention span. At maging, tingnan natin kung bakit kaya siya nananakit ng kaklase. Kailangan po yata sigurong i-remind ng mga bata na kung may kailangan ka sa kaklase mo or may gusto kang sabihin, hindi po nananakit. Pwedeng magalit sa kaklase pero hindi pwedeng manakit ng kaklase. So, ibig sabihin sa bahay din po, ganun din po dapat ang rule. So, ganun ang hinihintay ng mga magulang sa mga guro. Hindi lang yung sasabihan ninyo na, hindi na po namin alam kung anong gagawin sa anak nyo, nay. Dapat po may mga recommendations po kayo dun sa nanay para pareho kayong may ginagawa sa classroom at sa bahay. Ano naman ang magandang epekto sa mga bata ng pagpuna ng mga maling asal? Talaga namang dapat punahin natin ang mga maling asal, pero kailangan muna rin natin malaman kung bakit sila nagtatantrum or nagpapakita ng ganong asal. Kasi ang paniniwala po ni Teacher Tina, sa dinami-dami ng bata na nakita ko, wala pong bata na inherently masama ang ugali. Lahat po na nagpapakita ng kasamaan ng ugali, may punot dulo po yan. So wag po natin i-judge kagad. Masama po ang asal, hindi po masama ang bata. So, kung ganun po ang paniniwala natin na hindi masama ang bata, yung asal lang, ano ang mga gagawin natin para hindi na niya ulitin ang masamang asal na yon? Ano ang consequences pag nanakit siya? Ano ang pwede nating activity to redirect the attention of that child kung lagi niyang napapansin ng kanyang mga kaklase? Meron po ba siyang spatial awareness? Baka naman naitutulak niya dahil hindi siya aware. May eye-hand coordination po ba? So we have to get to the bottom of the behavior bago natin isipin na masama yung bata. Kasi never masama yung bata. Masama lang ang pag-uugali ng bata ng oras na yon. At lahat ng batang ganun ang pagkakaintindi namin sa eskwelahan namin ay talaga namang nag-i-improve ang asal dahil hindi sila na-judge na masama. Sila lang po ay gumawa ng asal na akala nila ay okay lang,
Pero nalaman nila sa eskwelahan na hindi naman pala pwede yun. So yun po ang mga gustong marinig ng mga magulang sa mga teacher na recommendation dahil alam naman po natin na napakahirap magpalaki ng bata. Hindi naman lahat ng magulang ay equipped with the information of child development na equipped ng mga teacher. Kahit walang anak yan magagaling yan sa child development kasi pinag-aralan nila yan. So ganun tayo dapat magbigay ng suggestions sa mga magulang ng ating mga estudyante. At sa mga magulang naman, kailangan nakikinig tayo kay teacher. Diba? At makikinig lang tayo kay teacher, tama din naman kayo, kung objective at mahinahon at kalmado at may recommendation na binibigay sa inyo. Makinig rin tayo sa mga teachers ng inyong mga anak. Diba? So, it's always communication between the school and the home. Pag walang communication yan, mas mahirap ninyong ma-achieve ang inyong goals sa mga bata. Dapat bang maging agresibo sa pagmamatsyag sa asal ng mga bata? Agresibo? Siguro. Ang ibig lang sabihin ng agresibo ay, maaga pa lang pag nakita na natin yung asal, tingnan na natin kaagad kung saan nanggagaling yung asal na yun at bakit nangyayari. Huwag natin hayaan na akala natin mawawala lang ng kusa. Kasi minsan hindi nangyayari yun. Tayo po, sinabi ko rin doon sa webinar kaninang umaga, the adults or the parents are the co-regulators of a child's emotion. Ibig pong sabihin, nare-regulate lang po ng bata ang kanyang emosyon pag nakikita niya na marunong din mag-regulate ang magulang ng kanilang emosyon. Paano po kung mainit lagi ang ulo ni daddy tsaka ni mommy? Iyon ang nakikita ng bata araw-araw sa bahay. Na okay lang sumigaw pag galit, na okay lang manakit pag galit. Yun po talaga ipapakita niya sa eskwelahan kasi akala niya yun ang tama. So, kung ang ibig sabihin ay agresibo in a sense na we have to nip it in the bud. Maaga pa lang, nakapansin na natin, dapat marunong tayong mag-assess kung ano ang pinanggagalingan. Minsan po ang tantrum dahil gutom lang, galing sa school. Baka naman kailangan pakainin muna bago pumasok. 'Di ba? Talagang cranky ang bata kapag gutom, kapag pagod, kapag inaantok. Kaya physical check muna tayo. Nakatulog ba ng mahimbing? Nakakain ba ng almusal? Nakapag-exercise ba bago pumasok? Paano ba dapat magtulungan ng magulang at guro ng bata? Communication. Always communication. Sa mga guro, ang suggestion ni Teacher Tina, consider the parents as partners, not as opponents or enemies. Kailangan po nilang information na alam ninyo. Hindi po automatic sa isang magulang na alam na niya kagad kung paano magdisiplina ng kanyang mga anak. Sa mga magulang naman, as I said, be open-minded pag kinausap po kayo ng mga guro ng inyong mga anak. Abay, makinig po tayo. Hindi tayo pwede magmayabang at sabihin, naku, mas kilala ko yung anak ko kaysa sa'yo. Kailangan i-filter muna natin ang ating emosyon at isipin natin, bakit nga ba siya nagpapakita ng ganitong asal sa classroom? Makausap nga siya mamaya. Sabaw, hindi mo na pagalitan. Bay, kaka-start lang ng school Kailangan muna nating malaman kung anong nararamdaman niya pag pumapasok siya sa school. So, yun po ang ating topic for today. At kung meron po kayong experience regarding behavior in school, kaka 1 week lang po ng ibang public school, hindi pa po nagbubukas ang ibang eskwelahan, pwede pa natin maagapan ang mga asal ng ating mga anak. Mag-Viber lang po kayo sa 0919-278-3000.